A blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome to day 16 of 365 Daily Devotion. At ngayong araw po ay December 16, 2025 at ang ating pag-uusapan ay kung connected ka ba talaga kay Jesus o feeling mo lang. For today's devotion, ito po ay pinamagatan natin, Jesus, the True Vine. And for our concept, ito po ay by Pastor Russell. When Jesus declared himself as the true vine, he reveals that all spiritual life, growth, and fruitfulness came from union with him. Israel was often pictured as a vine that failed to bear fruit, but Jesus stands as the faithful and life-giving source his people can depend on. Those connected to him receive sustaining grace that enables genuine obedience, endurance, and transformation. And for our scripture reading, matatagpuan po natin ito sa John 15, verse 5. Ito yung sabi ni Jesus. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Sa Tagalog po, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Now, for our teaching, we always have 3 points of teaching. Point number 1, Jesus is the source of life. Hindi lang po physical life yung binibigay ni Jesus, bagkus yung eternal life. Ito po yung life after we die. Yung physical body natin, yung physical life natin ay namatay na. Ito yung marireceive natin, eternal life through Christ. Si Jesus ay tulad ng puno ng ubas at tayo ang mga sanga. Ayun nga po yung sabi doon sa ating scripture reading. And when the branches are apart from vine, it cannot produce fruit. And same goes with us. If we choose to live apart of Christ, we cannot produce good fruit. Ito yung good fruit, ito yung purpose natin eh. Ito yung meaning ng buhay natin. And kung wala tayo kay Kristo, we are like dead. Ayun nga po yung kung pipiliin natin na malayo sa Kanya, wala tayong makukuhang purpose ng buhay natin. Hindi natin malalaman yung purpose at yung meaning natin sa buhay. And point number 2, we are nothing apart from Jesus. Yun nga po, sabi sa scripture natin, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. We're connected to Christ through the Holy Spirit. And when the Holy Spirit is dwelling in us, it will be fruitful. Magiging fruitful po. Kasi yung Holy Spirit, ito po yung binigay sa atin ni Jesus Christ. Ito yung nagiging connection natin to Him and to our Father in heaven. Etong fruit na to, yung fruit na makukuha natin doon sa Holy Spirit, sabi sa Galatians 5:22 verse 23. Ito po yon. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ito lang po yung iilan sa binibigay o yung bunga ng Holy Spirit. Against such things, there is no law. Sa Tagalog po neto, yung bunga ng Holy Spirit ay ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuhan, at pagpipigil sa sarili. Well, it's impossible naman po that pagsasabihin po natin na Holy Spirit living in us, na kay Kristo tayo, ay imposibleng hindi magde-develop yung love natin kay God and doon sa other people na nasa paligid natin. There's still joy and peace despite of your shortcoming. Ito po yung bunga nun. Sa kabila ng mga pagkukulang natin, sa kabila ng problema, tulad ng financial, family, there
is still joy and peace. Makakaramdam ka po nun. And that's because of the fruit of the Holy Spirit. That's why when you apart from Christ, you cannot experience those fruit of the Spirit. Kung sa buhay mo kapag konti lang, kahit konting problema ay sobrang bigat na, it's because you are not living with Christ. And if you want to experience that, have yung ease, yung kagaan ng loob, then decide to go with Christ, to live with Christ alone. And for our point 3 of teaching, this discipleship is a vital blood connection. Like a nutrients o yung dagta doon na dumadaloy sa vine na nagko-connecta sa branches or sa sanga para ito ay mag-grow at magkaroon ng bunga. Ganun din tayong mga Christian. We are connected through His blood, to the blood of Jesus. Kaya nga tinatawag tayo na parte ni Jesus, pamilya ni Jesus. Ayun nga po sa Matthew 12 verse 50. For ito po yung sinabi ni Jesus nung sinabi sa kanyang mga disipulo niya na nandiyan ang kanyang ina na si Mary sa labas habang nagpipreach siya. Sabi ni Jesus, "For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother." Sa Tagalog, sapagkat sinumang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit ay siyang aking kapatid na lalaki at babae at ang aking ina. So, tayo po, magiging pamilya tayo ni Jesus. Tayo ay pamilya ni Jesus, tayo ay tatawagin niyang brother, sister, or mother kapag tayo ay sumusunod doon sa kalooban ng ating amang nasa langit. Sabi naman po sa Luke 8 verse 21, he replied, "My mother and brother are those who hear God's word and put it into practice." Yun po, again, merong obedience sa Father God, yung naririnig natin salita ng Panginoon, yung nababasa natin. If we follow, ayun nga po yung discipleship, obedience to God, we are part of His family. Tayo yung kapatid niya. Tayo ang ina, tayo ang brother or sister niya ni Jesus Christ. And, ayun po, sa um, 50, Matthew 12 verse 50 and Luke 8 verse 21, it is representing that our obedience make us be part of Christ. And now for our application. Application number 1. Paano ba natin to maisa sa buhay? Remain as a branch in the vine. Through this discipleship, again, discipleship, it is the obedience to God. Paano tayo mananatili na connected kay Kristo is through obedience, through abiding from His law, yung commandment niya. And application number 2, live as a disciple to prove your connection. Then, how can we know ba na we are connected to Him? Not just, hindi lang ito yung basta feeling lang. Be His follower. Ito po yung dapat natin gawin. Be His follower and not just a listener. Dapat yung naririnig natin ay siyang pinapractice natin at isinasabuhay. Put it into practice what we heard about Him and His commandment. And for our application number 2, bear fruit, love, and joy for the glory of God. Ayun nga po, again, sa John 15:11 naman po, sabi dito ni Jesus, I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. So, si Jesus tinuturo niya sa mga disciple niya na manatili sa kanya, na sundin siya at yung kagalakang na meron siya ay mapapasa kanila. And that joy make them complete. Yung hindi na natin kailangan hanapin sa iba yung kasiyahan sa mga bagay, sa ibang tao. Yung joy na nagmumula kay Jesus na may bibigay sa atin, ayun na yung magbubuo sa atin, sa void sa heart natin. And before we end this discussion, I want to
give you a reflection. What does remaining connected to Jesus look like in your daily routine? Or ano ibig sabihin ng connected ka kay Jesus sa araw-araw? Ayun po, bago natin i-end tong devotion, let's have a short prayer, a closing prayer. Father God, maraming salamat po sa araw na ito at kami niyo binigyan ulit ng oras para maibahagi ang inyong mga salita. Thank you for the life of Jesus. Thank you for the Holy Spirit, Lord God, for the wisdom and everything you have blessed to us. Father God, patawarin niyo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, Panginoon, at sa minsang hindi kami nakakasunod sa inyong kalooban. Muli, Panginoon, kayo nawa ang siyang gumabay sa amin sa araw-araw at pabalikin niyo kami sa tuwing kami napapalayo kay Jesus, Panginoon. Tulungan niyo kami, kayo na po ang siyang magliwanag sa aming mga daan, Panginoon, tungo kay Jesus, Panginoon. Kayo na rin po ang siyang gumabay sa amin, Panginoon, sa tuwing kami ay matatanong, Panginoon, na patungkol sa inyong anak na si Jesus. Panginoon, tulungan niyo kami maging productive ngayong araw at Panginoon, kayo nawa ang laging madakila ng mga tao sa aming mga ginagawa, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ayan lamang po. In Jesus' name I pray. Amen and amen and amen. I hope marami po tayong natutunan at patututunan pa. See you again tomorrow on our devotion. Have a great day ahead and God bless.